Bago tayo magsimula, babatiin ko muna kayo mga ka-only ng maligayang bagong taon. Naway swertihin tayong lahat sa bagong taon. 자인아, 어떡해? 검정색만 쓰지 쳐. 안녕하세요. 빨리 가자. 잠시만. 저 모르겠어요. Nagsisimula ang kwento sa isang solong ina na si Na at ang kanyang anak na si Giant. Nakatira sila sa isang apartment malapit sa dagat at madaling araw pa lamang nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit hindi nagtagal, ang ulan ay nauwi sa isang mapaminsalang pagbaha na pinalala ng malakas na alon at walang tigil na bagyo. Ang kanilang apartment na nasa ikalawang palapag ay unti-unting napupuno ng tubig. Mabilis ang pagtaas ng baha at walang palatanda ang hihinto ito, kaya nagmamadaling nag-impake sina ng bag upang makalikas sila. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa mga tauhan ng seguridad ng gobyerno. Lumalabas na sina ay ang tagapamahala ng isang mahalagang proyekto ng gobyerno, kaya napakahalaga niya sa kanila. Inutusan siya na lumikas agad, umakyat sa pinakamataas na palapag at maghintay. May paparating na pangkat upang iligtas siya at ang kanyang anak. Agad niyang hinila si Giant at nagmadaling lumabas ng kanilang apartment. Sinubukan niyang dumaan sa karaniwang daan paakyat, ngunit ang hagdanan ay lubos na barado ng mga residenteng nagpapanik. Wala nang ibang pagpipilian, kaya dumaan siya sa alternatibong ruta sa labas ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa nilang makaakyat hanggang ika-4 na palapag. Doon namataan niya ang opisyal ng seguridad na naghahanap sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, palihim na nakataka si Giant at pumasok sa isang bukas na apartment nang hindi niya namamalayan. Kaya hinabol siya ni Na. Bigla namang isang napakalakas na alon ang humampas sa gusali at sa loob lamang ng ilang segundo ay binaha ang dalawa pang palapag. Natangay si Na ng lakas ng impact, ngunit himala siyang nakaligtas. Natagpuan niya si Giant na nakahandusay. Hindi ito gumagalaw, ngunit alam niyang hindi pa huli ang lahat. Sa matinding desperasyon, sinubukan niyang maabot ang pinto at tumakas, ngunit hindi niya ito mabuksan. Sa huling sandali, biglang pumasok ang opisyal ng seguridad at nailigtas silang dalawa. Hinihila sila paitaas patungo sa palapag sa itaas. Agad siyang nagsagawa ng CPR at nagkamalay si Giant. Ligtas na silang dalawa ngayon at sina, hinihingal at nanginginig, ay nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sun Hee-ju mula sa Personal Security Team 1. Nagsimula silang magtungo sa rooftop kung saan paparating ang isang rescue helicopter upang iligtas sila. Habang patungo sila sa rescue point, ipinaliwanag ni Hee-ju ang hindi maisip-isip na pangyayari. Isang asteroid ang tumama sa Antarctica na nagpatunaw sa lahat ng yelo nito sa isang napakalaking sakuna. Dahil dito, biglang tumaas ang antas ng dagat sa buong mundo. Kalahati ng Japan ay lubog na sa tubig at ang 30 palapag na gusaling ito ay malapit na ring lumubog. May sinabi pa siyang mas nakakagulat. Ang Emotion Engine AI na binubuo ni Na ay maaring maging huling pag-asa ng sangkatauhan. Lahat ng tao ngayon ay nasa panganib. Dalawa lamang ang nagtatrabaho sa proyektong ito at ang kanyang nakatataas na kasamahan ay nawawala na at pinaniniwala ang namatay, inanod ng baha. Si Na na lamang ang natitira. Kapag nakarating siya sa shelter, ipaliliwanag sa kanya kung ano ang kailangang gawin. Biglang hinila ni Giant ang braso ni Na at sinabi nitong kailangan niyang gumamit ng banyo at hindi na niya mapigilan. Dahil wala silang dalang ekstrang damit, nagpasya silang pumasok muna sa isa sa mga apartment. Sa loob, iminungkahi ni Hee-ju na magpalit din siya ng tuyong damit. Magtatagalan pa bago dumating ang helicopter. Tinanong niya si Na tungkol sa Emotion Engine AI. Talaga bang may emosyon ito tulad ng sa tao? Kinumpirma ni Na na oo, meron na nga. Mukhang naguluhan si Hee-ju. Bakit kakailanganin ng isang robot ang emosyon? Pagkatapos, nakiusap si Na kung maaari niyang hiramin ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang ina. Nang sagutin ng kanyang ina ang tawag, sinabi ni Na na nakalikas sila sa mas mataas na lugar, ngunit patuloy pa rin kumakalat ang baha. Bigla na lamang naputol ang linya sa gitna ng tawag. Nalunod na ang kanyang ina. Paalis na sana sila ng apartment, may naamoy sila. May tumatagas na gas sa kusina. Agad silang tumakbo palabas, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay sumiklab ang gas. Nagliyab ang apoy sa apartment. Hinarangan ng apoy ang daan patungo sa hagdanan. Wala nang ibang pagpipilian, kaya nagpasya silang umakyat sa pamamagitan ng mga balkonahe upang marating ang palapag sa itaas. Habang inaabot ni Na si Giant pataas kay Hee-ju, nadulas siya dahilan upang mahulog siya sa baha sa ibaba. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagkapit sa isang palutang-lutang na karatula. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang lumangoy pabalik sa gusali at makaalis mula sa tubig. Habang patungo siya sa hagdanan, may narinig siyang tunog, isang batang umiiyak na trap sa loob ng elevator. Agad siyang tumakbo papunta ron at sinubukang buksan ang mga pinto, ngunit hindi ito bumukas. Biglang isang napakalakas na alon ang humampas sa pasilyo at tinangay siya. Sa nakakatakot na sandaling iyon, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang asawa na nalunod
sumunod sa kailaliman ng dagat matapos mahulog ang kanilang sasakyan mula sa tulay. Noong araw na iyon, ang anak lamang niya ang kanyang nailigtas. Pinilit niyang lumaban at nakahabol kina Hijuo at Giant sa hagdanan. May sinabi si Hijuo na lubhang nakababahala. Nagpapakita si Giant ng mga palatandaan ng stroke, ngunit matagal inanod na ng baha ang kanyang gamot. Mariing iginiit ni Na kailangan niyang iligtas si Giant. Malamig na sumagot si Hiju, sinasabing maaari naman daw niya itong buuin muli mula sa simula. Simula ngayong umaga, kaya na niya iyon, hindi ba? Napasagot si Na nang may panginginig ang boses, mamamatay siya. Nagmadali siyang umakyat ng ilan pang palapag at pumasok sa apartment ng isang matandang mag-asawa. Pinainom niya si Giant ng tubig na may asukal upang pansamantalang ma-stabilize ang kanyang kalagayan. Doon nabunyag ang katotohanan. Hindi niya tunay na anak si Giant. Isa siyang prototype ng Emotion Engine AI na pinagsama sa cloned na katawan ng isang bata. Isa siyang test model, isang buhay na patunay ng teknolohiya. Lumayo sina sandali upang linisin ang basahan. Sinundan siya ni Hiju at nag-usap sila. Sinabi niyang papunta sila sa isang layover point. Mula roon, mag-isa siyang tutungo sa huling destinasyon at ibabalik nila si Giant. Hindi niya ito sinabi kanina dahil alam niyang lalaban siya. Habang nag-uusap sila, biglang bumuhos muli ang ulan. At sa kanila nakita isang napakataas na tubig ang mabilis na papalapit sa gusali. Tatama ang alon sa mismong palapag na kinaroroonan nila. Dinampot nila si Giant at nagtakbuhan paakyat ng hagdan. Halos hindi nakaligtas habang humahampas ang alon sa gusali sa likuran nila. Pagdating nila sa susunod na palapag, nakita ni Na ang isang buntis na babae na nanganganak at umiiyak sa matinding sakit. Ngunit nagpatuloy lang sina sa paglalakad. Wala nang pag-asa para sa kanila. Wala na siyang oras. Tumingala si Giant at tinanong siya kung bakit nasasaktan ng babaeng yon. Sinabi ni Na nanganganak siya. Tinanong ni Giant kung nasaktan din ba siya nang ipanganak siya. Tumama ang tanong na iyon sa kanyang dibdib na parang kutsilyo. Sa ika-29 na palapag, hinarap ni Na si Hiju at tinanong kung bakit kailangan niyang iwan si Giant. Paano niya ito basta-bastang pababayaan? Nagawa siyang kumbinsihin ni Hiju. Sinabi niyang si Giant na lamang ang natitirang prototype ngayon. Tila may nagkamali sa datos at kakailanganin nila siya upang muling buuin ang sistema. Dumating ang helicopter at nagsimulang sumigaw ng mga utos ang mga opisyal sa loudspeaker. Binabanggit ang mga direktiba mula sa United Nations, ang organisasyong pinagtatrabahuhan ni Na. Inagaw nila si Giant mula sa kanyang mga bisig at sinimulan siyang hilahin patungo sa helicopter. Nagmakaawa siya sa kanila na patawarin si Giant, humihiling na kahit payagan man lang siyang dalhin ito sa isang pansamantalang shelter. Malamig siyang tiningnan ng opisyal at sinabi ang katotohanan. Walang shelter. Lahat ng narito ay nakatakdang mamatay. Siya lamang ang mabubuhay dahil siya ang susi sa pagliligtas ng sangkatauhan mula sa pagkalibol. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, binaril ng isang sundalo si Hiju at napatay ito. Plano nilang himayin si Giant at ingatan ang kanyang utak upang muling likhain ang Emotion Engine AI at doon napagtanto ni Na wala na siyang pagpipilian. Nakipagtulungan siya. Isinakay siya sa isang barko. May ilan pang asteroid na patungo sa banggaan sa Earth at sa lalong madaling panahon ay mabubura ang lahat ng buhay ng tao. Patungo sila sa isang space station kung saan sinusubukan ng mga scientists na lumikha ng mga katawan ng tao ng artipisyal. Ang mission ni Na ay likhain ang isipan. Nalikha na niya ang bata. Ngayon, kailangan naman niyang lumikha ng ina. May nagtanong sa kanya kung paano niya ito gagawin. Ipinaliwanag niya na ilalagay niya ang ina sa isang simulasyon kung saan paulit-ulit nitong nawawala ang kanyang anak. Sa tuwing mabibigo siya, magre-reset ang simulation. Uulitin niya ito ng paulit-ulit hanggang sa magtagumpay siya. Tinanong siya kung ano ang mangyayari kapag nabigo pa rin ito. Hindi siya sumagot. Bigla na lamang isang asteroid ang tumama sa isang spaceship sa unahan nila. Ang mga debris ay pumutol at bumutas din sa kanilang barko at biglang nagdilim ang lahat. Nagising si Na sa kanyang kwarto. Baha ang apartment. Agad siyang nagsimulang mag-empake. Tumunog ang kanyang telepono. Siya yon. Sinabihan siya na umakyat sa mas mataas na palapag at isama si Giant. Kukuhanin na raw siya ngayong araw. Mabilis niyang inimpake ang lahat at nagtungo sa kwarto ni Giant. Sinabi niya rito na makinig siyang mabuti at sundin ang lahat ng sasabihin niya. Hinawakan niya ito at tumakbo sila. Parehong puno ng tao ang mga hagdanan sa magkabilang panig. Hindi siya makalusot. Pagkatapos dumating ang unang alon habang nasa ikatlong palapag pa sila. Nakaahon sila sa ibabaw ng tubig. Ngunit natangay si Giant mula sa kanyang mga kamay. Sumisid siya at hinahanap si Giant sa malabong tubig ngunit hindi niya ito makita. Biglang sumiklab ang mga alaala sa kanyang isipan. Mga sulyap ng mga pangyayaring naganap na noon pa. Kinapan niya ang kanyang bulsa at nakita ang isang pares ng goggles na kinuha niya noong nakaraan. Nagbago ang eksena. Binuhay siya ni Hijuo at sinabihang sumama sa kanya. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang anak. Ipinakita nito ang isang larawan at sinabing si Giant ay sumama sa iba. Hahanapin daw nila ito mamaya ngunit kailangan muna nilang makarating sa rooftop. Hindi siya naniwala. Inagaw niya ang baril ni Hijuo at itinutok ito sa kanya, hinihinging sabihin kung nasaan talaga ang kanyang anak. Ito ang parehong palapag kung saan nangyari ang pagsabog ng gas. Biglang nagliyab ang mga apartment sa paligid nila. Muling nagbago ang eksena. Iniligtas siya ni Hiju mula sa pagkahulog ngunit
tumalon siya sa tubig upang hanapin si Giant. Lumangoy siya pabalik sa gusali at umakyat sa hagdan. Nakita niya ang batang na trap sa elevator. Sinubukan niya itong iligtas, ngunit nalunod siya sa proseso. Nag-reset ang loop. Sa pagkakataong ito, iba ang pinili niyang gawin. Tumakbo siya paakyat, kumuha ng kasangkapan at nagawang pilitin na buksan ang mga pinto ng elevator. Nailigtas niya si Jisoo, ang batang na trap sa loob. Bumunta sila sa parehong apartment upang maghanap ng tuyong damit. Sinabi nina kay Jisoo na doon sa labas ay malapit na siyang mamatay at hinahanap niya ang kanyang anak na si Giant. Kapag nakita raw ni Jisoo si Giant, ay sasabihin agad na hinahanap siya nina. May mahalagang sinabi si Jisoo sa kanya. Narinig daw niya ang ilang tao na nakikipag-usap sa isang bata. Tinanong nila kung saan siya nakatira at kung alam ba nito ang password ng kanilang apartment at may hinihila raw silang kung ano. Lumabas sila at namataan ang mga ito sa mas mataas na palapag at nilapitan nina ang mga ito habang hinahanap ang kanyang anak. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa nakaraang loop. Tinanong niya ang mga tao kung nasaan ang kanyang anak. Hindi sila sumagot at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Sumigaw si Hihu mula sa kabilang panig at tinanong kung nahanap na niya ito. Pinasigawan siya ni Na upang balaan tungkol sa mga taong iyon. Bigla siyang hinablot ng mga ito at kinaladkad papasok, saka malakas na isinara ang pinto. Lumaban siya, ngunit di umubra. Pagkatapos binuksan ni Jisoo ang pinto gamit ang passcode. Biglang pumasok si Hiyu at inintroga ang mga lalaki. Inamin nilang natagpuan nila si Giant, ngunit iniwan ito nang malaman nilang nakatira pala ito sa ikatlong palapag. Ito ang parehong apartment na tinuluyan nila sa naunang loop, ang lugar kung saan pinainom ni Na si Giant. Inalok siya ng matandang babae ng parehong tubig na may asukal na ibinigay niya kay Giant noon. Sinubukan ni Na isama si Jisoo, ngunit sinabi nito na nais niyang manatili kasama ang kanyang mga lolo't lola. Sinabi ni Hiju kay Na may paparating pang mga kasapi ng kanyang team sakay ng bangka at tutulungan nilang hanapin si Giant. Ngunit naalala ni Na ang ginawa nila sa kanya sa nakaraang loop. Sinabi niya kay Hiju na kailangan muna niyang mahanap si Giant dahil kailangan nito ang kanyang gamot. Habang naghahanap kay Giant, muli niyang nakasalubong ang buntis na babae. Sa pagkakataong ito, nanganak na at nagpasya si Na na tulungan siya. Bago siya umalis, may sinabi ang babae sa kanyang asawa na kakaiba. Paulit-ulit daw siyang nananaginip kamakailan, isang panaginip tungkol sa tsunami na tatama sa kanila. Sa sandaling iyon, may naalala si Na. Hiniling ni Giant noon na tingnan niya ang kanyang mga drawing, ang mga ginawa niya kahapon at noong isang araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga larawan. Ang nakita niya ay yumanig sa kanyang pagkatao. Ipinapakita ng mga drawing ang lahat ng nangyari na noon, paulit-ulit, daan-daang guhit. Isa itong simulation na pinapatakbo sa space station. Bigla namang natagpuan ni Hiju si Giant at tinawag si Na, ngunit isa pala itong patibong. Dinakip siya ng kanyang team at tinurukan ng pampatulog. Sinabihan siya ni Hiju na maghintay habang hinahanap nila si Giant. Sinubukan niyang balaan at sinabing tumakbo na siya dahil papatayin siya ng mga ito. Tinanong niya kung naaalala ba nito ang mga nangyari noon na nagkita na sila dati. Sinubukan siyang harapin ni Hiju, ngunit pinigilan siya ng kanyang team. Sinabihan nilang sumakay siya sa chopper. Sila na raw ang bahala sa kanya, utos iyon ng team leader. Biglang may sumiklab na alaala at agad inatake ang kanyang team. Nagawa niyang iligtas si Na at mariing hiniling na malaman kung ano ang nangyari noon. Sinabi ni Na sa kanya ang lahat na hindi ito ang unang beses na ipinaliwanag niya ito sa kanya. Tinanong niya kung ilang beses na itong nangyari. Sinabi niya na mula pa noong unang beses niya itong iniwan. Sinabi rin niya na nasa ika-30 palapag si Giant. Iisa na lamang ang natitirang unit, ngunit kailangan nina ang tulong niya dahil sa kanyang SWAT team. Maraming beses na nila itong ginawa, ngunit hindi pa nagtatagumpay hanggang ngayon. Sinabi ni Hiho na kailangan nilang magplano. Umakyat sila at dumaan sa bintana ng apartment. Nagawa nilang supilin ang ilan sa mga lalaki, ngunit matapos tamaan, sinabi niya kay Na magpatuloy at hanapin si Giant. Nakarating siya sa apartment, ngunit nahuli siya ng mga lalaki. Ngunit isang napakalakas na alon ang tumama sa buong palapag. Hinalughog niya ang apartment, ngunit wala roon si Giant. Nakipaglaban siya sa mga lalaki at nakarating sa rooftop. Natagpuan niya ang kanyang anak na nagtatago sa loob ng isang aparador sa terrace. Humingi siya ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Sinabi ng bata na hindi na sila maghihiwalay. Sinabi raw niya sa kanya na maghintay sa loob ng aparador noong unang beses pa lamang na nangyari ang lahat ng ito. Dito nabunyag ang katotohanan. Nang tumama ang mga debris sa spaceship, siya ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Nagpasya siyang maging test subject ng Emotion Engine AI. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok upang muling likhain ang AI. Dumating ang mga tao upang hulihin sila, ngunit may papalapit na isang malaking alon. Tumakbo siya kasama si Giant at sinabihan itong mauna na. Sinubukan niyang pigilan ang mga humahabol sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, huminto ang simulasyon. 5 taon na ang nakalipas, iminungkahi niya ang ideya na unahin ang paglikha sa sanggol at gawing pundasyon ng eksperimento. Binalikan niya sa alaala ang lahat ng panahong magkasama sila, ang paglaki niya, ang pagkilala niya sa kanyang asawa, at ang pagka
pagkamatay nito. Sa kabila ng lahat, tunay niyang minahal ang kanyang anak. Nagawa niyang makawala sa simulasyon at sumisid sa tubig upang hanapin siya. Sa wakas, natagpuan niya ito at isang alon ang lumubog sa kanilang dalawa. Matagumpay ang eksperimento. Nagawa nilang muling likhain ang AI at sina at si Giant ay muling binuo sa kanilang parehong anyo sa space station. At ngayon, ibinabalik na sila sa Earth na ngayoy unti-unti nang bumuti matapos ang tsunami upang tumulong sa rehabilitasyon nito. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!